makakapanayam natin si OCD spokesperson Junie Castillo. Good evening, Sir Junie. Yes, Sir, Ivy, magandang hapon. yes, good evening. Sir, ang sabi po ng PHIVOLCS, hindi pa nakikitang itataas sa level 4 yung alert status sa Mayon. Ano po ang latest update natin? Tama, Ivy, no? Ayon sa PHIVOLCS, hindi pa po ito itataas. Ano? Bagamat sa paghahanda naman natin, tuloy-tuloy naman yung paghahanda natin at saka kung sakali nga mo pong itaas ito, no? Kung magkakasama yung mga iba't ibang response agencies ng ating pamahalaan, no? Ganun din yung pribadong sektor, no? Para kung sakaling itaas man po ito. But so far po, sabi ng PHIVOLCS ay hindi pa po ito itataas. So kahit hindi po itataas, may inaasahan po ba tayong pag-aalboroto ng Mayon anytime soon? Actually po, no, if we will base it again dun sa mga information coming from PHIVOLCS, mula kasi nung January, di ba, may mga nakapabugso-bugso na pagsabog itong bulkan, ano, kasama na nga yung kahapon, ano, na medyo, yung kahapon nga lang ay mas mataas, yung mas malawak, kumbaga, yung mga ashfall. Pero in terms of the activities po, no, dahil nasa alert level 3 ito, so inaasahan pa rin po, no, na meron pa rin ng mga pabugso-bugso na mga pagsabog. Pero in terms of the escalation, no, wala pa tayong nakukuhang information na magkakaganon nga po. Sir, ilan na po yung apektadong residente ng nakaraang ashfall at ilan na po yung lumikas as per your latest count? Kasi if I remember it correctly, 1,000 individuals na po yung lumikas? Tama po, noong kasing January, nung itinaas na alert level 3, nagkaroon na tayo ng mahigit 1,000 mga pamilya, mga kababayan natin Bicolano na na-evacuate. No? Pero as of yung kahapon, nadagdagan po ito ng 393 families. No? So sa ngayon, umaabot na ito ng 1,438 families ang mga nasa evacuation centers. Ito po ay mahigit po na 5,000 mga kababayan natin Bicolano ang nasa evacuation centers. Opo. Now, where are we on the relief operation, sir? As according to DSWD, 300,000, more than 300,000 yung napapamigay nilang family food packs as of 6 a.m. this morning? Tama, Ivy, no? Ito na yung tuloy-tuloy kumbaga yung mga humanitarian assistance, no, and disaster response na ipinamimigay natin, both for the family food packs, itong coming from DSWD, ganun din yung mga hygiene kits, no. Yung kahapon ang pinamahagi talaga natin, not just from OCD but from other response agents also, ay yung mga face mask, no, para dun sa mga kababayan natin para hindi nga maapektuhan yung mga ashfall. Sir, ano na lang po ang mensahe at paalala nyo para sa mga malapit sa area? Sa mga kababayan natin na malapit sa area, unang-una po, no, this is coming from our Department of Health and our health cluster. Magsuot po ng mask, no. Kung wala man pong N95, pwede pong gumamit ng mga bimpo. Babasain po yung bimpo and then kahit po takpan na yon ng mga surgical mask. So yun po yung mahalaga, no. As much as possible, kung pwede pong wag lalabas muna ng bahay kung hindi naman kinakailangan, ano, para stay indoors dahil meron pa nga pong mga ashes, ano, na makaka-apekto po sa atin health-wise, no. Ganun din po, syempre, yung mga pag-antabay po, no, sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan, lokal na otoridad, no. At saka yung doon po sa permanent danger zone na 6 kilometer, bawal pa pong magkaroon ng activity doon, no? So wag mo nang babalik, wag pupunta doon. Any activities, bawal po. At saka ang isa pong kailangan din antabayanan, no? Siyempre, yung ihip ng hangin, no? Kung saan, like ito, ang tinitingnan natin dito ay yung kahapon, ano, sa nangyaring yon ay yung 3rd district ng probinsya ng Albay. So ito yung mga Kamalig, Ligao, no? Ginubatan. So mag-ingat po yung mga kababayan natin doon. Alright, abangan po natin ang updates from OCD. Maraming salamat po sa inyong oras, OCD spokesperson, Junie Castillo.